Humihinto pa rin ako ng pangarap na naiwan ko sa nakaraan. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kinakailangan. Isang araw, nagising lang akong nasa landas na hindi kumiling sa langit. Pangarap na hindi binuo ng batang ako, kundi binuo ng mga taong nakapalibot sa akin. Pinilit kong tinahak ang landas na itinuro nila kahit hindi ko makita ang bukas. Pinilit kong gampanan ang katauhang kanilang isinulat at ang pangarap ng batang ako at ang samantala ko munang binitawan. May mga umagang gumigising ako hindi dahil sa handa ko, kundi dahil sa wala akong pagpipilian. Sabi nila maging praktikal ka, kaya ito ako ngayon, binibilang ang mga pangarap na nababawasan habang dinadagdagan ang mga dahilan kung bakit kailangan kong lumaban. Sa bawat araw na pumapasok ako sa kursong pinili nila, dala ko ang bigat ng dapat, hindi ng gusto. Dapat makatapos ka, dapat makatulong ka, dapat maging praktikal ka. Pero kailan nga ba naging kasalanan ang mangarap? Kailan nga ba naging maling gustuhin ang mga bagay na hindi kaya sustentuhan ng realidad? Habang ako nakaupo sa silid-aralan, nakikinig, nagsusulat, sumasagot, may mga bahagi ng sarili ko ang tahimik na sumisigaw. Hindi para sa loto, pero malakas ang sigaw ng mundo na wala kang pagpipilian. Kaya pinilit ko manahimik, pinilit ko isang-tabi ang pangarap na hindi kayang bayaran ang sitwasyon ko ngayon. Hindi dahil sa mahina ako, kundi dahil kailangan ko matatag. Masakit? Oo, dahil alam kong kaya kong mangarap pero hindi ko ito kayang habulin. Masakit? Oo, dahil araw-araw kong pinipili ang pagtekalidad kahit unti-unti kong nakakalimutan ng totoong ako. Pero siguro, hindi lahat ng pagpili ay pagkatalo. Siguro may mga pangarap na talaga na kailangang ipagpaliban muna pero hindi kakalimutan. At balang araw, kapag kaya ko pa, kapag pwede na, babalikan ko ang sarili kong iniwan ko muna, hindi bilang isang estudyante na pipilitan, kundi isang taong kaya na ipaglaban ang pangarap. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na gusto. At sana kung pwede na, ay pwede pa.